Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, kaunay pa rin po ng ika-4 na pong anibersaryo ng People's Television Network. Alamin po natin ng iba pang kaganapan sa kasaysayan ng inyong himpilan. At iba pang pagbabago dito mula po kay Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Noong ako ay high school, pinanood ko sa pamamagitan ng PTV ang selebrasyon ng ating sentenaryo noong June 12, 1998. Ang malaking parada ay binigyan ng komentaryo ng paborito kong historiador noon na si Profesor Ambeth Ocampo. Naging inspirasyon ko ang partikular na broadcast na ito upang mangarap na sana makaambag ako sa paglalapit ng mga tamang pananaw sa kasaysayan sa ating mamamayan. Patuloy na naging saksi ang PTV sa mga magiging makasaysayang pangyayari sa panahon ni Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Ang EDSA 2 ng 2001 at maupo si Pangulong Gloria Arroyo, ang Channel 4 ay pinalitan ng pangalan at naging National Broadcasting Network o NBN noong July 16, 2001. Naging bukang bibig nito, One People, One Nation, One Vision. Noong 2003, inilunsad ang NBN World sa pakikipagtulungan ng Television and Radio Broadcasting Service o TARBS. Ito ay upang mapanood ang NBN ng mga migranting Pilipino sa Australia, Norte America at Asia Pasipiko. Gayon din nagkaroon ng mga regional na mga istasyon sa Baguio, Cebu at Naga. Sa kabila ng masalimuot na takbo ng politika at pagbabanggaan ng mga naglalakihang mga network, ang NBN ay nagpadayon sa paghahatid ng mga makabuluhang mga programa, lalo na yung tumatalakay sa mga makabuluhang isyong panlipunan. Pinangatawanan nito ang pagiging information channel. Sa pag-upo ni Pangulong Noynoy Aquino at sa ilalim ng bagong tatag na Presidential Communications Operations Office, muling ibinalik ang pangalan ng Channel 4 bilang People's Television Network noong October 6, 2011. Muling nakilala ang PTV sa balanseng pagbibigay ng opinyon. Nakita ito sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, sa live coverage at mga forum. Sa kabila ng PTV ay nasa ilalim ng Presidential Communications Group. Nabanggit sa akin ng isa sa mga abogado na mas maraming airtime pa ang naibibigay sa kanila dito kaysa sa ibang network. Kaya patuloy na nakilahok ang dalawang panig sa mga broadcast. Mula dito naisilang ang PTV Forum na tumalakay sa iba't ibang isyu ng bayan at maging ang mga aktivista ay nagkakaroon ng pagkakataon na mapakinggan. Noong July 2, 2012, nagkaroon ng rebranding ang PTV bilang Telebisyon ng Bayan. At ipinakilala ang mas malakas na mga programa nito tulad ng News at 1, News at 6, News Live, PTV Sports at marami pang iba. At nagkaroon ng mga bagong segment tulad ng Bisig ng Batas ni Atty. JJ Atienza at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang batang nanonood lamang noon ng PTV ay nagkaroon ng segment na ginagamit na ngayon ng mga guro sa pagtuturo ng kasaysayan, ang Showtime ng inyong lingkod. Nagiging bahagi pa ako ng mga pambansang coverage. Gayon din pinalakas ang new media na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na muling mapanood ng bawat ulat gamit ang YouTube. Noong March 2013, sa kabila ng pagtutol ng isang malaking network sa takot na baka makaapekto ito sa kompetisyon, nilagdaan ng Pangulong Noynoy Aquino ang Republic Act 10390 na nagbibigay ng bagong charter sa PTV upang lalo itong mapalakas at maging digitally competitive sa tulong ng pamahalaan. 40 taon nito, ang PTV, Telebisyon ng Bayan, 10 ng lahat ng mga kawani nito ay patuloy na maglilingkod sa bawat Pilipino. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.